Sa bawat tahimik na paglapag sa iyong papel, pagsilip sa nakabukas na freezer, paghikab, pag-akyat o biglaang takot ng pusa, may binubulong itong lihim. Ang ating mga alagang pusa ay hindi lamang basta malalambing at misteryosong nilalang. Madalas, sila rin ay tinuturing na tagapamagitan ng mundong pisikal at espiritual. Sa kanilang kakaibang mga kilos, katulad ng pagtulog sa maruruming labahan, paghikab sa iyong harapan o pag-akyat sa iyong ulo, marami sa ating mga ninuno ang naniniwalang may mas malalim na dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Hindi ito basta likas na ugali lamang. Para sa ilan, ang bawat kilos ng pusa ay maaaring pahiwatig, babala o basbas mula sa mga hindi nakikitang enerhiya. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, halina tuklasin ang mga kahulugan at pamahiing bumabalot sa mga tila simpleng kilos ng ating alaga. Mga kilos na maaaring may kinalaman sa swerte, proteksyon, o espiritual na koneksyon. Una ay kapag ang pusa ay lumalapit sa binubuksang refrigerator o freezer. Sa natural na paliwanag, ang pusa ay likas na mausisa at may matalas na pang-amoy. Kung naaamoy nila ang pagkain mula sa ref or freezer, lalapit talaga sila at umaasang makakahingi o makakatikim. Sa mainit na panahon, maaaring naaakit sila sa malamig na hangin mula sa freezer. O maaaring natutunan na ng pusa na kapag binubuksan ng ref, may pagkain kaya lumalapit ito upang humiling. Sa kabilang banda, ayon sa ilang matatandang paniniwala, kapag ang pusa ay paulit-ulit na lumalapit o tumatambay malapit sa refrigerator, ito raw ay hudyat na may paparating na bisita, lalo na kung hindi naman ito karaniwang ginagawa ng pusa. May paniniwala na kapag ang pusa ay umahanap ng pagkain sa ref, ito ay sumisimbolo ng kaginhawaan at kasaganaan sa tahanan. Ang pusa ay parang nagpapaalala na dapat panatilihing puno ang kusina upang patuloy ang daloy ng biyaya. Sa ilang espiritual na pananaw, ang kusina, ref at mga lalagyan ng pagkain ay sumisimbolo sa kabuhayan at yaman. Kung ang pusa ay madalas sa ganitong lugar, ito raw ay indikasyon na naaakit ito sa positibong enerhiya ng kasaganaan. Pangalawa ay ang pusa na lumalapag sa papel na sinusulatan. Ang mga pusa ay mahilig sa atensyon at may init na lugar. Ang papel ay maaaring may init mula sa kamay mo o nais lamang niyang mapansin siya. Maaari rin na naaakit siya sa galaw ng kamay mo habang sumusulat. Ayon sa ilang paniniwala, kapag ang pusa ay tumabon sa sinusulatan mo, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mahalagang desisyon katulad ng kontrata, sulat o pagsusulit, maaaring babala ito na kailangan mong pag-isipang muli ang iyong sinulat o pinaplano. Sinasabing ang mga pusa ay sensitibo sa enerhiya. Kapag humarang sila sa iyong gawain, maaaring may masamang enerhiya sa paligid ng ginagawa mo na nais niyang ineutralize o pigilan. Sa positibong pananaw, ang kilos na ito ay maaaring senyales na ang pusa ay nagtitiwala sa iyo at sumusuporta sa ginagawa mo. Pinaniniwalaang ang pusa ay nagdadala ng swerte, kaya ang kanyang paglapag sa iyong papel ay simbolo ng tagumpay o magandang resulta sa isinusulat mo. Kapag abala ka sa pagsusulat at biglang humarang ang pusa, maaaring ito ay isang banayad na senyales na kailangan mong huminga
o i-reset ang isipan bago ipagpatuloy ang gawain. Pangatlo ay ang pusa na natutulog sa mga labahan. Ang kakaibang ugali ng pusa na natutulog sa mga labahan ay hindi lang basta ugali ng paghahanap ng malambot o mainit na lugar. Ayon sa ilang paniniwala, ang mga damit na nilabhan ay may residual energy ng taong nagsuot nito. Kapag ang pusa ay natutulog sa mga ito, pinaniniwalaang hinahanap nito ang enerhiya ng amo o gustong makaramdam ng koneksyon sa kanya. Kapag ang pusa ay humiga o natulog sa mga gamit ng tao, kabilang na ang mga labahan, ito ay senyales ng pagbibigay ng proteksyon o pagdadala ng good luck sa mga taong may-ari ng mga damit. Kapag ang pusa ay natutulog sa labahan ng pamilya, sinasabing ito ay nagsusugpo ng malas at maaaring dumaloy ang biyaya sa tahanan. Ayon sa ilang matatanda, kapag ang pusa ay paulit-ulit na humihiga sa parehong labahan, ito raw ay may ipinapahiwatig na mensahe mula sa espiritu ng ninuno na gustong makipag-ugnayan. Isa ring paniniwala na ginagawa ito ng pusa upang sumipsip ng negatibong enerhiya na naipon sa katawan ng nagsuot ng mga damit, lalo na kung ang taong iyon ay pagod o may dinaramdam. Sa ilang bahagi ng probinsya, pinaniniwalaang magiging sunod-sunod ang problema sa bahay kung ang pusa ay madalas matulog sa maruruming damit dahil parang inaabsorb niya ang kalat ng buhay ng may-ari. Pang-apat ay ang pusa na humihikab sa iyong harapan. Ang paghikab ng pusa sa presensya mo ay indikasyon na kampante at ligtas ang pakiramdam niya sa iyong piling. Ang paghikab ay isang vulnerable na kilos. Hindi ito gagawin ng hayop sa paligid ng taong hindi niya pinagkakatiwalaan. Sa ilang paniniwala, ang paghikab ng pusa ay sinasabing paraan ng pagsisipsip at paglabas ng negatibong enerhiya. Kapag ginawa ito sa iyong harapan, maaring inaalis ng pusa ang bad vibes na nasa paligid mo. Panglima ay ang pusa na umaakyat sa ulo. Ayon sa ilang espiritual na paniniwala, kapag ang pusa ay umaakyat sa ulo ng tao, maaring nararamdaman nito ang malakas na enerhiya o aura sa bahaging ito ng katawan. Sa tradisyon ng chakras, ang ulo ay kumakatawan sa crown chakra, simbolo ng koneksyon sa mas mataas na kamalayan. Kaya't ang pagkilos na ito ay maaaring senyales ng espiritual na gabay o proteksyon. Ang ulo ay isa sa pinakaimportanteng bahagi ng katawan. Kapag doon tumambay ang pusa, pinaniniwala ng ilan na nililinis o binabantayan ng pusa ang isipan ng amo mula sa negatibong enerhiya. Ang ulo natin ay tinuturing na personal at sensitibong bahagi ng katawan. Kapag umaakyat ang pusa dito, ito ay maaaring tanda ng matinding tiwala sa kanyang amo, o kaya naman ay isang paraan ng pag-angkin ng teritoryo. Kapag ang pusa ay umaakyat sa iyong ulo, huwag agad itong itaboy. Pinaniniwalaan na ang pagtaboy sa kanya ay parang pagtataboy sa swerteng dala nito. Kapag ginawa ito sa gabi habang natutulog ka, sinasabing may kaluluwang gustong makipag-ugnayan sa iyo at ang pusa ang nagsisilbing tagapamagitan. Kapag ginawa ito sa umaga bago ka bumangon, maring ito ay hudyat ng magandang balita na paparating sa araw na iyon. At kung paulit-ulit itong ginagawa, maaaring may espiritual na misyon ng pusa sa iyong buhay o itinuturing ka nitong protektado. At pang-anim ay ang pusa na takot sa tunog ng grinder. Ang takot ng pusa sa tunog ng grinder o mga gamit na pangkarpintero katulad ng lagari, martilyo o drill ay isang karaniwang reaksyon na maaaring ipaliwanag sa biolohikal at pamahiin na paraan. Ang mga pusa ay may mas matalas na pandinig kaysa tao.
Ang mga high-pitch na tunog na nagmumula sa grinder o power tools ay maaaring maging nakakabingi o nakakagulat para sa kanila. Kaya sila'y natatakot o umiiwas. Dahil sa kanilang pagiging likas na maingat, ang malalakas at hindi pamilyar na tunog ay maaaring ituring ng pusa bilang banta o panganib. Kapag ang pusa ay biglang umalis o nagtago dahil sa isang tunog, minsan itong iniuugnay sa isang babala. Maaaring may paparating na tao, balita o pangyayari na hindi inaasahan. May paniniwala na ang malalakas na ingay ay nakakaistorbo sa mga espiritu. Kung ang pusa ay tila balisa tuwing may gumaganang pangkarpintero, pinaniniwala ng ilan na baka may elementong espiritual sa paligid na naistorbo at ito'y nararamdaman ng pusa. Sa kabaligtarang paniniwala, ang ingay mula sa mga tools ay nakakatulong raw upang itaboy ang malas o masamang espiritu. Sa katahimikan ng kanilang galaw ay naroon ang sagot. Ang mga pusa ay tila may kakayahang maramdaman ang hindi natin makita. Ang kanilang paglapag sa papel, pagtulog sa mga labahan, marahang paghikab, pag-akyat sa ulo o biglaang takot sa mga ingay ay hindi dapat baliwalain. Maging ito man ay pagnanais ng aliwalas, proteksyon o pakikipag-ugnayan mula sa ibang dimensyon. Ipinapaalala sa atin ng ating mga pusa na may mas higit pa sa mundong ito kaysa sa ating nakikita. Kaya't sa susunod na mapansin mong ang iyong pusa ay gumagawa ng kakaiba, huwag mo agad isiping ito'y simpleng ugali lang. Maaring ito'y isang sinyas, paalala o sulyap sa mas mataas na realidad at ikaw ay sadyang pinipiling makaramdam nito. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.